Mabuti po ang Panginoon. So, hallelujah. Hallelujah. Thank you po, Lord. Ayan. So, sige po, let's just pray. Ayan, let's just pray. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lord, we just want to say thank you, Panginoon, for this wonderful day. O God, Lord, salamat po doon sa tangible presence mo, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, dahil we really enjoy your presence, O God. And Lord, would you stay a little longer, Panginoon, for us to experience more and more of you today, O God. Lord, I pray for each and every one of us, O God. Open our eyes, Panginoon, our spiritual eyes, our ears, O God. Lord, I pray, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. Lord, we ask for your cleansing touch to be upon us. Lord, forgive us, Panginoon, sa mga sins, O God, that we committed, Panginoon, yung mga unconfessed sins, O God. Lord, right now, we ask that you mightily move sa bawat isa po sa amin. Because I believe, Lord God, may gagawin ka today, O God. Salamat po, Panginoon. Napakabuti niyo, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan po, mabuti po ang Lord. Hallelujah. Ayan, so, so this week po, ano po yung controversial na nangyari sa atin for this week? Ayan, tama po. So nagkaroon po ng US election this week. So sino nga po ang nanalo? Sino po yung 47th, ayan, elected? Ayan, so si President Donald Trump. Ayan po. So actually, as I listen po doon sa mga prophets or sa mga nagpipray din po para kay Donald Trump, kay Donald Trump, sorry, for the America. Ayan, usually most of them sinasabi that President Donald Trump is the chosen. Ayan. So siya daw po ay chosen by God. And sinasabi rin po dito that this nation, which is America, ayan, they need, this season, they need to repent and turn back to God. So yun po yung sinasabi doon po para po sa kanila. And actually tayo po as a watchman of God, so we really need to know, ayan, kung ano po yung sinasabi ng Lord. Kasi pinagpipray din po natin yung other nation. At the same time po, di ba, we are part, di ba po, ng mundong ito. So, ayun. So, hallelujah. And sinasabi rin po doon na humility. Ayan, humility daw should be seen to the president. So, yun yung sinasabi po doon. And there are some po sinasabi na prophets or any leaders na sinasabi po nila that we are at era of war. So yun po yung sinasabi nila, we are at era of war or wartime era. So in short, mayroon pong isang nagsabi doon na we need to shift from being an audience, ayan, from being an audience to an army. So in short, our worship can no longer about us. Our worship should contend and pray for the territories and other nations. So, I remember po, kaya natanong ko to kanina, umattend po kami, nakalimutan ko na po kung kailan, pero ng missions conference. Ayan. So, nung umattend kami, meron po dong isang pastor na sinasabi niya po doon, or meron po siyang naging challenge. Ang sabi niya dito po sa Deuteronomy 28:13, hindi ko po nilagay. So, let's just open our Bibles po. At sabay-sabay po nating basahin ito. Ayan, so nandun na po ba ang lahat? Sige po. Kung nandun na po ang lahat, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, fire. Amen. Ayan. So, sinasabi po dito, sinasabi po ng
challenge during that time is that we are the head and not the tail. So ibig sabihin, tayo po as part, praise God, kasi we have yung prayer for the nation. So as we pray for other nation or even our own nation po, let's just pray for the leaders. Let's just pray for the head. Kasi sinasabi po dito that we are also the head and not the tail. So minsan kasi ang hindi na daw po na napagpipray yung head. Kaya napaka-importante po na ipag-pray natin yung ating head. And also, sa ating Sunday school, actually nabibless po ako. Kanina pa lang Sunday school worship, feeling ko talaga tapos na po yung service. Ayan. Kasi sobrang nagulat din po ako dahil connected po kami nung sa Sunday school, tinuturo po sa Sunday school kanina. And mabuti po ang Lord kasi sinasabi doon, di ba, ang pinag-aaralan na po natin kasi sa Sunday school natin, it's all about, ano po ulit yun? Yes, so it's all about sa Matthew 6:33. Ayan, so sinasabi po doon that seek first the kingdom of God. So alam niyo po ba na itong verse na to, ayan, kung pupuntahan po natin yung sa mga Bibles natin, sige po, pwede niyo pong tignan ngayon. Sinasabi sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. Question, yun lang po ba? Hindi po. Madalas, nakukote po itong verse na ito, pero nawawala po yung and His righteousness. So, ito po yung totoo, na sobrang nakaka-bless kasi pinag-aaralan po natin ito sa Sunday School na yung righteousness talaga ng Panginoon ay talagang napaka-importante pong mapag-aralan natin. 'Di ba? So, sinasabi dyan sa verse na yan, walang period eh. Hindi naman sinabing, seek first the kingdom of God. Tama po? May nakasulat, and His righteousness. So, ayun po. So, ibig sabihin, kingdom of God and His righteousness. Ito po yung totoo. That God is realigning us to His perfect will for us. But, the enemy will put a trap for us not to live righteously. Medyo may mali ata sa ano. Pero, ayun po. So, ang Panginoon ngayon, nire-realign po tayo doon sa kanyang perfect will. Pero, syempre, dahil may ginagawa ang Lord, may ginagawa din po ang kaaway. So, naglalagay po siya ng trap para hindi natin malakaran. Yung sinasabi po sa Matthew 6:33, di ba? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Actually, sa righteousness, ito po madalas, doon pa lang sa seek first the kingdom of God, may trap mo na po tayo, tama? Lalo na po doon sa sinasabi ng word ng Panginoon and His righteousness. Meron po tayong tinatawag na trap. Gaya po ng example ko na yan. Ayan, so, alam ko po, alam niyo po yan. So, sino pong may ganyan sa bahay? Ayan. So, yung nasa kaliwa ay tinatawag na glue trap, and yung nandyan po sa kanan, ang tawag po dyan? Cage, mouse trap. Cage, something ganun. So, gusto niyo po ba makita ng literal? Meron po tayo. Hindi, joke. Ayan, so, joke lang po. Ayan, so, the moment po na inaccept natin si Lord, si Jesus as our personal Lord and Savior, we are in the process of transformation. Di ba po? And righteousness ang isa sa katangian na kailangan po natin bilang anak ng Panginoon. So being right in the eyes of God, including, so pag sinabing righteousness, being right in the eyes of God, alam niyo po, it includes our character. It includes our attitude. Diba? Kaya kanina sabi, be attitude. Diba? So, dapat yung beatitude, diba? Yun po yung tinitignan din natin. And our action. So, gaya nga po ng na-share po ito ni Prophet Sado na yung word na crossroad, if familiar po kayo, narinig nyo na, crossroad meaning we tap on the right or we tap on the left. So, meaning, minsan nasa left, minsan nasa right. So, alam niyo po yun, parang hindi siya stable, di ba? And as I pray po yesterday, ito po talaga yung nakita ko kasi, hindi, yung tinatawag na glue trap or isang trap. Ayan po. And alam niyo po,
today, God wants to expose something. God wants to expose yung isa sa maaring nagiging hindrance or trap ng enemy for us to not to experience yung available resources doon sa sinasabi na kingdom of God. Di ba po? So, gumagawa po ang kaaway ng trap para hindi natin maranasan po yun. Di ba? So, hindi natin makuha yung available na resources ng kingdom of God. Kasi sa kingdom ng Lord, ang totoo, nandiyan na po lahat, tama po? So, we only need to seek and ask. Pero along the journey natin, hindi po laging smooth ang daan. Tama po? Hindi laging smooth ang kalsada. Minsan may humps. Tama? Minsan may nakaharang. So, there are trap. Ito po yung title natin today, The Trap of Transformation. So, yung trap of transformation, ito po yung gusto ng Panginoon. So, para sa atin, ito yung gusto ng Lord na ma-expose today. Ayan, yung kung ano ba yung nagiging trap para hindi natin maabot. Yung sinasabi, yung sinishare sa atin ni Pastor B-Boy about living in a transformed life. 'Di ba po? So, minsan yung trap na yon, ang totoo, tayo po mismo yun eh. 'Di ba? So, sabi nga ni Pastor, kailangan meron daw pong harmony ang harmony ang isip at puso. So, totoo po yun. And today, meron pong operation ng Lord sa atin. So, meron siyang mind and heart surgery. Ayan. So, God is checking the true condition of your hearts. Ayan. Tinitignan po tayo ng Lord ngayon, kaya smile po tayo sa Lord. Diba? So, tinitignan tayo ng Lord. Ano kayang true condition ngayon ni Angel? Ayan. True condition ng puso niya. Ayan. Ano kayang true condition ng puso ni Sherry? Siya nakita ko. Ayan. So, tinitignan po tayo ng Panginoon today. Tinitignan niya po yung totoong laman ng puso natin. And not to condemn us, yan po, but to bring redemption, to bring restoration, and most importantly, to bring healing. Ayan, so, sino na po nakaranas sa atin na tayo po ay maoperahan, or, ayun, so, wala po. Praise God po. Ayan, so, minsan po di ba, pag tayo po ay naoperahan, yung panlabas po na sugat, or tayo, nadapa na lang, halimbawa, di ba yung panlabas po na sugat, ilang weeks or araw po siya bago mag-heal? Depende sa lalim po, no? Tama. Pero, ang totoo niyan, minsan yung healing sa loob, yun po yung matagal talaga. Tama. So, minsan it took months or years, di ba? Parang, ako po nagkaroon kasi ng operation before. So, dati akala ko okay na kasi healed na yung sa skin ko, sa panlabas. Pero, nung time ata po na nag-exercise ako, doon ko na-experience na nag-cramps po. Ayun, nag-cramps po ako. And doon ko nalaman na, okay, hindi pa talaga po ako totally healed that time. So, pero, sabi ng doktor, yung loob hindi pa yan talaga healed, di ba? Kaya minsan, kapag natitrigger, nakakaranas tayo ng pain doon sa ating mga sugat, di ba? From the inside out. So ngayon, kapatid, tanong ko po sa inyo, ba't po kayo nandito sa church? Bakit po kaya kayo nandito sa church? Kasi in-invite ako ni ganito. Kasi pinilit ako ni mama. Kasi family day. Di ba? We have different reasons, tama? Or sa online, ba't ka nakikinig ngayon? Ayan. So, hindi ko po sinasabing wag po kayo makinig. Makinig po tayo ngayon. Kasi, yung iba sa atin, maaring ang reason natin, gusto ko mag-worship. Di ba? Gusto ko mag-serve. So, et cetera. Pero how many of us ay nag-expect po today ng manifestation ng presensya ng Lord? Actually, naranasan na po natin kanina. Sino po nakaranas ng presensya ng Lord kanina? Pwede niyo po bantaas ang kamay? Hallelujah. Thank you po, Lord. And narinig ko po yun during the morning prayer. Yun po yung dinideclare po nila. And glory to God, it was an answered prayer. Tama po ba? So, ngayon,
Kaya ka nandito, kaya ka nag-church dito. Because God wants you to experience something new. 'Di ba? So let me share the word of the Lord sa atin. So pwede niyo pong i-check sa inyong mga Bible. Punta po tayo sa Acts chapter 1 verse 14. So pwede ko po ba ulit kayong hilingan na basahin kahit yung ibang translation niyo po. So sige po, bigyan natin ng oras yung mga naghahanap sa Bible. May contest no? Hindi po, wala pong contest to. Ayan, so, sige po. Tango na lang po kayo pag okay na. Ayan. Sige po. Pwede na po nating basahin. 1, 2, 3, fire. Ayan po. So yung ano po, ayan. And next naman po is etong verse na to. 1, 2, 3, fire. Sige po. Amen. Amen. So, alam niyo po, this week, ito po ang ating Bible reading, tama? So, this week, super ako po, personally, na-enjoy ko yung quiet time sa Lord. Pero it doesn't mean na nung mga nakaraang araw, hindi ko po siya na-enjoy. This week po talaga, grabe lang din yung revelation ng Panginoon na sobrang nabibless po ako doon sa, sa ginagawang bago ng Lord sa buhay ko po. Meron po siyang palaging fresh revelation. Siguro po kasi na-inspire din po ako sa ginagawa sa ipapalag ko na po yung WOW. Ayan. So yung ginagawa ng Lord sa WOW Fellowship. So kami po ay nag-aaral ng Bible doon. So nagba-Bible reading po kami. And tunay nga po, alam nyo, napakasarap na may kasamang nagbabasa. Tama po. Kasi minsan pag tayo lang inaantok, tinatamad, o ayaw na natin gawin. Pero alam nyo po, pag may kasama kayo, ang sarap matuto ng sama-sama. Kasi iba-iba po kayo ng POV. Iba-iba po kayo ng perspective. Iba-iba po kayo ng natututunan. Diba? So sabi nga po ni Pastora noon is, an iron sharpens an iron. Ayan. So tunay nga po that napakahalaga po nito sa atin. Especially sa church po na ito, we really need to sharpen our sword. Diba? So anyway, natutuwa lang din po ako kasi ang totoo po niyan sana. Meron po silang connection. So yung Acts chapter 1 verse 14, if mababasa natin, hinighlight ko po dyan, one mind and one purpose, which is we're continually devoting themselves to prayer. Na nakita ko yung connection niya lang. For me po, doon sa Acts chapter 4 verse 31, that place where they were meeting together was shaken, a sign of God's presence. So, sino po, may nakaranas na po ba sa atin while praying or worship na naranasan po natin yung parang may shaking? Hindi naman po totoong may, may lindol, pero may naranasan po tayong ganun. Curious lang po ako kung merong nakaranas po ng ganun. Ayan, so praise God, may mga tumatango. Thank you po, Lord. So, in Acts chapter 1, verse 14, simula verse 12, sa Amplified Version, kung may Amplified Bible po kayo, may title po yan. Ang title niya mula verse 12 is Upper Room. Ayan. So, it happened daw, etong sa Acts chapter 1, after the ascension of Jesus. So, bumalik sila sa Jerusalem, yung mga disipulo ni Jesus from Mount Olivet, at pumunta po sila doon sa Upper Room. Ayan. Kung saan nagkaroon po during this time, yung sinabi po dyan, one mind and one purpose. And I remember, yung tinuturo po sa atin ni Pastor, yung harmony po ng puso at isipan. So, they have one mind, one purpose, and they continually devoting themselves to prayer. And that is the secret, di ba? Continually, you never give up, di ba? So, dapat nagpapatuloy. Dapat, you're always may po doon na waiting together. So sama-sama po silang nagpipray.
And notice, yung sa title nun is upper room. So, sobrang natutuwa po ako. Hindi ko po alam kung magmi-minister po sa atin ito. Pero kapatid, do you know that yung Hebrew calendar natin ngayon is in the year of, meron po may alam, 5785, tama po. And it is the year of, tama po yun, door of opportunity, tama po yun. Gaya po ng sabi ng IFP, ayan, last October ba yun? Yeah. During the feast, sinabi po doon ng isang pastor, it is the time of action. 5785, the Hebrew calendar or the Hebrew year, di ba po, it is the time of action. It is the time to get to work. So yung hey na yon, yung which symbolize the Hebrew number is hey, which is yung 5. 5, ang Hebrew number niya po is hey. So ang ibig sabihin daw po noon, ang itsura niya actually is nakataas po yung kamay, tama? So ngayon, ang ibig sabihin nun is that we need to pour, ganun po siya eh, tama ba ako? Or pataas po. We need to pour our hands in action. So church, this is the season of activation. This is the season of movement. So they are in the upper room. Kapatid, nasaan ka ngayon? Ano po to? Exactly. This is the upper room. And today, nandito po tayong lahat. And in verse 31, sinasabi po dyan, no, the place where they were meeting together was shaken. It is a sign of God's presence. Church, this is the season of activation. And can I challenge you po? Ayan. Every time tayo na pumupunta dito, let's pray to God and sabihin natin sa Kanya, Lord, kahit ngayon, pwede niyo po itong sabihin sa Panginoon, Lord, nag-e-expect kami ng something great today. Great manifestation, great activation, yung movement and sign ng presensya mo. So, ito po yung ipag-pray natin every time we came here, or pumupunta po tayo dito sa upper room, and while nakaupo po kayo dyan, let's ask God, Lord, gusto kong maranasan yung great manifestation mo. A sign of God's presence. Ayan, so, mangyayari daw po yan eh. Ang totoo niyan, pag pinag-pray natin, papatulan po tayo ng Lord eh. Pero may sikreto, nakalagay po dyan. Kailangan meron daw tayong one mind and one purpose. Kaya doon ko po nakita na napakahalaga ng harmony. Di ba? Harmony ng puso at isip po natin. Ang Lord naghihintay lang po sa atin. The question is, willing ka ba magpagamit sa Panginoon? The shaking or the Shekinah glory of God will dwell in us. Di ba? One purpose. Question. Alam ba natin ang purpose natin? Bakit tayo nilagay ng Lord sa Jagsgo QC, sa Jagsgo, sa dami-dami ng church dito? Bakit kaya ako nandito sa Jagsgo QC? Yes, maybe some of us knows yung purpose natin sa buhay. Pero question po, natanong nyo ba or alam nyo na ba bakit kayo nandito sa church na ito? Specific. Yan. If hindi pa, tanong natin sa Lord, alamin natin sa Lord, Lord, ba't nga ba ako nandito sa Jagsgo QC? Hindi aksidente, kapatid, na nandito ka ngayon. Hindi aksidente na dito ka, nag-church. We really need to know yung purpose. Di ba po? So, nabanggit ito last week eh, that success and failure does not define who you are. So, nag-survey po ako. Actually, may mga tinanong po ako na tao. Ayan, hindi po tayo maglalaro ng, ano ba yun, Family Feud. Diba? So, may mga tinanong ako. Sabi ko, what really defines you? Ayan, sabi ko, anong nagde-define sa buhay mo? So, tanungin po kita ngayon, what defines you the most? Ano kaya unang papasok sa isip nyo? Is it my career? Is it my service to God? Is it my
anything, di ba? Minsan, ang sasabihin natin, we have different perspective about it eh. Kasi totoo, napaka-general po ng tanong na yun. Yun po talaga, hindi po siya ganun kadaling sagutin kasi napaka-general nun. Pero alam niyo po, minsan, naranasan niyo na bang magdrama sa Lord? Magdrama no? Ayan. Magdrama, emote-emote sa Lord, mga ganon, naranasan. Umingiti sila, oh. Ayan, so, alam niyo po minsan, one time, nagdrama po ako sa Lord, so may mga tanong ako, ito malupit. Yun po yung tinanong sa akin ng Panginoon. So, sabi ko, parang ako nahirapan talaga akong sagutin, 'di ba? Pero alam niyo, ni-remind ako ng Panginoon. Ang sagot dun sa tanong po na yun, that what defines you the most? Kapatid, sino ka ba? You are the child of God. And that is your identity. So, ang nakakapag-define sa atin ngayon, hindi world, hindi tao, si Lord. 'Di ba? So, sabi nga, 'di ba, na encouragement ng Lord sa atin, you don't need to be known by the world to know your purpose. Konting science lang. Hindi ko po alam kung merong may alam po nitong, diba, ang laki, sorry po. Ayan, so, etong nerve na to, sige nga po, basahin natin, 1, 2, 3, fire. Nahirapan po kayo, di ba? So, even ako nahirapan ako, pinabasa ko po sa inyo. Ayan, so, Dance, ano ulit? Ayan, tinanong ko si Dance. So, vestibulocochlear nerve. Ayan, thank you po, Lord. Or, sorry po, maliit. Or auditory vestibular nerve, also known as the 8th cranial nerve. Ayan, cranial nerve. Or simply, mga medical term na po pala to, that transmit sound and equilibrium, balance, information from the inner ear to the brain. This is the nerve along which the sensory cells, that the hair cells of the inner ear transmit information to the brain. It consists daw ng cochlear nerve, ayan, carrying details about hearing, and the vestibular nerve, carrying information about balance. Hindi po tayo magsa-science 101 o anatomy 101. So, meron lang po itong connection. So, in short, saan nga ba ito? Banda daw pong tenga. Ayan, so tama. So, ngayon, ano mangyayari kapag itong nerve na ito ay madamage? Pwede, tama, mabibingi. At alam niyo po, hindi ko po alam kung meron sa inyong may vertigo. Yan. Merong, yung iba po, pwedeng ang symptoms nito, hearing loss. Pwedeng mawala yung ating pandinig. False sense of motion, loss of equilibrium in dark places. So, bakit ko ba ito sinishare? Wala lang, hindi po, joke lang. So, vertigo po, actually, ako po ay nakakaranas ng personally. So, dito ko nakita yung kahalagahan ng nerve na to. So, kaya pala kapag na-damage, ito, nawawala yung sense of balance. That's why kapag ikaw po ay may vertigo, pag mulat mo ng mata, umiikot yung paligid mo kahit stable ka lang. That's why, ang sabi po sa akin dati ng doktor, kapag daw nakakaranas ako ng dizziness na ganun, maganap daw ako ng something na stable. Halimbawa, kamay, stable. Para ma-feed nung brain, yan, na yung kamay ko, syempre hindi ko igagalaw, dapat stable lang, na stable siya. Para maging stable din yung aking paningin. Trinay ko yun. Tanong niyo po kung effective. Medyo. Totoo po niya, tinulog ko na lang kasi talagang nakakahilo po talaga. Pero yun po yung advice ng doktor eh. So, ayun. Kailangan mayroong stable. Ayan. 'Di ba? Kasi this nerve gives a sense of equilibrium. Kaya pansin nyo po, ewan ko po kung nararanasan nyo, kapag nakapikit kayo, tapos nagbabiyahe po tayo, pansin nyo, kapag nagbabiyahe, nakapikit, hindi naman natutulog, ano po nangyari? Pagkakaliwa po yung driver, kumakaliwa ka din, di ba? Alam nga naman sinasalo mo, di ba? Ay, sinasalungat mo, di ba? So, ang mangyayari po nun, kapag nakapikit tayo, so, kapag kumaliwa yung driver, lalo na po kung mabilis, joke lang. Ayan, so, tayo din ay kaliwa, di ba? Lalo kung pakaliwa siya. So, ibig sabihin daw noon,
kahit nakapikit tayo, itong nerve na ito is nag-activate. 'Di ba? So, alam niya saan ka pupunta. At napakahalaga din po ng balance, lalo na, yan, yung mga sumama nung November 1. Saan po tayo pumunta? Doon sa bundok, di ba? So, kailan po mahalaga yung balance doon? Sige nga po kung may idea kayo. Tama. Ayan, so pababa. Kaya salamat po kay Madam Reyna, naturuan niya po ako. So, pababa. So, kailangan pala, pagbababa ka is, iaano mo po daw yung tuhod mo. Huwag mong isalungat, tama po. Kasi parang mahihirapan ka, ayoko po i-demo na lang, 'di ba? Na kailangan tayo po, yung balance natin, lalo na kung pababa, kailangan is medyo, tawag doon, lumuhod ba? Ay, mag-bend. Ayan. So, thank you po. So, kasi pag hindi mo ginawa yon, may possibility na ikaw ay gumulong na lang sa bundok, di ba? Na pababa. Parang, pero totoo, aminin po natin, mas masarap minsan gumulong na lang, di ba? Tama po, yung mga nakarelate nung November 1. Ayan, di ba? Parang ako gusto ko na lang, parang ang sarap, na lang, gumulong na lang, para mabilis. Pero yun lang, marami ka lang sugat, di ba? So, God bless. di ba? So, ayun po. So sinasabi po dito na kapag nawala or na-damage yung nerve po na ito, mahihirapan tayo. So we cannot find our sense of balance. Ang galing talaga ng creation ng Lord. Kasi biruin mo, hindi natin nakikita yung nerve na yan eh. Lately ko lang po siya nalaman. May ganun palang nerve, di ba? Ganun pala yung function ng nerve na yon. Isipin nyo, napakaliit na nerve, pero may purpose. Tama? Napakaliit, hindi napapansin or hindi nga natin alam, pero may purpose. 'Di ba? So, may silbi siya, may purpose po siya. What more ka pa? 'Di ba? What more pa tayo, may purpose po tayo sa Panginoon. Kaya kailangan lang natin magkaroon ng sense of, dalawa po ang tinutulong nitong nerve na to. Sense of hearing and sense of balance. So, kailangan po, meron tayong sense of balance and hearing sa Lord. So, if nawawala po yung balance, hindi po stable. Tama? So, we really need to seek something stable para maging maayos. At ano po kaya yung something stable na yun na nakakatulong po sa atin? Ito po, the Bible, the Word of God. So, napakahalaga na we seek something stable. At yun po yung Bible. So, others shouldn't define us, even tayo mismo eh. Kung ano po yung meron tayo, ano yung narating natin, etc., etc., only God can define us. Di ba po? And that is our identity. So, our identity as a child of God. So, napakahalaga na wag po nating hayaan na mawala po yung ating identity sa Panginoon. So, let us go through the journey. If hindi mo pa alam yung purpose mo, along the way malalaman mo yung sagot. That's why hearing and listening are very important in our relationship with Jesus Christ. So, si Lord, si Jesus, He only spoke, sabi po sa verse na ito. Sige nga po, pakibasa 1, 2, 3, fire. Amen. So, sinasabi po dito that kung ano po yung sinasabi ng Ama, yun po yung gagawin ng Panginoong Jesus. That's why Jesus was an anointed leader. Because he was a dedicated listener sa Lord. He heard kung ano yung narinig niya na sinabi na gusto ng Ama, yun po yung gagawin niya. At yun lang yung gagawin niya. Di ba po? Our spiritual lives should be molded in our willingness to hear. So dapat nahuhulma po, hinuhulma ang ating spiritual na buhay sa ating willingness na makinig sa Panginoon. Hindi lang makinig, sumunod. Di ba po? If we are a good listener ng Lord, then we can have a sense of balance in life too. So, sabi po sa awit kanina, there is a peace of God that surpasses all understanding. And it is available to us during our troubles. Pansinin niyo po,
Ano yung sinisik nyo sa Panginoon? Ano yung pinagpipray nyo kapag kayo po ay may challenge? Kayo ay natutrouble? Kayo ay may worry? Ano po yung sinisik or pinagpipray natin sa Lord? Di ba po yung peace? Na Lord, gusto ko ng peace of mind. Diba? Gusto ko ng shalom. Shalom means completeness and wholeness. Diba? Kapag mahal natin ang word ng Lord, nandoon po yung eagerness natin eh. Diba? Yung passion na gusto ko ma-apply ko to agad. Diba? So dapat ma-apply ko to at hindi ko hahayaan na yung challenges na yun, nararanasan ko ay nakawin yung peace na binigay sa atin ng Lord. I've been sharing kanina yung pinakita sa akin ng Lord yung glue trap. So while preparing sa message na ito, the trap of Satan, para minsan hindi natin maranasan yung peace, di ba? Meron pong trap na ginagawa ang kaaway. So lahat gagawin niya para hindi rin tayo makapamuhay doon sa sinasabi ng Lord na righteousness, di ba? So one trap na gustong i-share sa atin ng Panginoon today is the word offense. Ayan. So sino na po sa inyo na-offend? Diba? Lahat naman po tayo. Yun po yung totoo. Lahat po tayo na-offend. And I've been reading recently po. Nagsisearch po ko and praise God talaga. Through the book po na binabasa ko, meron din pong fresh revelation ng Panginoon. So I'm so blessed habang binabasa ko siya kasi para kong ino-opera ng Lord. Naranasan niyo po ba yun? Yung may binabasa kayo, pero parang kayo yung hina-heart surgery ng Panginoon, mind surgery, di ba? Na parang inopen ng Lord, tapos chinek niya yung puso mo, di ba? So, yun, naranasan ko po. Ngayon, kapatid, kapit lang kayo, medyo masakit ang opera ng Panginoon. So, basahin po natin itong Luke 17 verse 1, 1, 2, 3, 5. Amen. We always know that we have many opportunities to be offended. But we can live free of offense. So, it's all glory to God. Dahil po sa Panginoon, there is freedom. So, alam niyo po, offense will be one of strategy ng enemy sa atin to distract. Nilagay ko po pala dito. So sabi po ito ni Jeremiah Johnson that offense will be one of Satan's main strategies to distract the bride from pressing into new levels of hunger and glory in the last days. So ito daw po ang nangyayari this last days. So marami po talaga ang nakakaranas ng ganito. And alam niyo po, ang Greek word ng offense is skandalon. Hindi po skandalo. Ayan, so skandalon. Hindi ko po alam kung tama yung pronunciation ko, pero yun po yung Greek word niya. Skandalon. Ayan. And it refers daw to the part of the trap where the bait is attached. So, ito po ay nakuha ko doon sa book na binabasa ko. And Satan po uses offenses to trap us. That's why kapag na-offend po tayo, ang gusto po ng kaaway, tuluyang ka ma-offend. Tama? That's why I call it trap. Diba? Kasi ayaw ng kaaway na ikaw ay mag-prosper. Sinabi kanina sa Sunday School, yung abundant life. Ayaw ng kaaway din yun para sa iyo, para sa atin. That's why he is using trap. Diba? And one of the trap is tayo ay ma-imprison dito sa bait ng kaaway, which is yung offense. So, yung parang yung mouse trap lang. Diba? Or yung glue trap. Ano po yung nilalagay natin doon para talagang sure na may mahuhuli? Pagkain, di ba? Cheese, di ba? Pandesal. Ano pa? Ano pa ba? Ano pa ba nilagay doon? Saging. Joke. So, steak. Wow, social. Gusto ko yun. Di ba? So, etong maganda. Naranasan niyo po ba yun? Yung magtatrap kayo ng, alam mo na, pangalan niya, ng si Tom ba siya? Ayan, tama na, si Tom. Ay, si Jerry. Si Jerry. Ayan. So, di ba, ang
gagawin natin, syempre tuwan-tuwa pa tayo minsan, kung hindi ka takot. Di ba? So, ang gagawin mo, magtatrap ka, lalagay ka, lagyan mo ng cheese, tuwan-tuwa ka pa. So, nag-aabang ka ngayon na kung kailan may papasok. Tama? May gumawa po sa inyo ng ganon. Tama? Ngayon, ang question is, sino tatapon? Di ba? Ay, nako, napakadaling itapon ng ni Jerry. Ayan, ayan. So, halimbawa, ayun nga. Wait lang po. Parang ano po, ako po na-experience ko to, naglagay po ako ng ganun sa bahay. Tapos, yung glue trap. So, glue trap siya, di ba? So, sino nakaranas, naglagay ka ng glue trap, ikaw rin yung na-aksidente, ikaw rin yung ano. Ayan. Ang tanong ko nun, sabi ko, paano ko ba ito aalisin? Kasi dumikit po talaga siya sa kamay ko. Ayan. Pero ito po malupit. Meron po kasi kaming pusa sa bahay. Ayan. So, alam niyo na po. So, dahil naglagay ako, ano naman po, tinago ko naman, hindi naman siya yung doon sa nadadaanan ng pusa. Pero ewan ko po, ba't po ganun yung pusa naman? So, pagkakita ko po, kinaumagahan, siya po yung natrap. Ayan. So, nangyari, sabi ko, namblema ulit ako, sabi ko, alo, paano ko ba tatanggalin? Di ba ang pusa, mabalahibo? Kung alam niyo po yun. So, hindi ko alam gagawin. So, ginupit ko na lang po yung, nagre-react siya. Ginupit ko na lang yung fur, di ba? Parang kasi naawa naman ako sa kanya, yung tumatakbo siya, tapos nasa katawan niya yung buong, di ba, glue trap, na may kasama ng, di ba? So sabi ko, ang bait naman itong pusa na to. Ayan. So, hindi pa po siya natuto. Inulit po niya. So, anyway, alam mo po yun, minsan, ang bait. Ayan. Tinabi ko naman. Pero perfect, siya yung na-trap. Diba? So medyo masakit. Diba? Kaya, kasi hindi naman yung para sa kanya. Diba? Imagine that. If Satan uses offense to trap us, di ba masakit yung offense? Ano pong resulta nito? Ano yung fruit po nun? Ang fruit po nun is hurt, bitterness, resentment, or hatred. So, when people, sabi nga po nung author ng book na yon, usually daw po, sino po yung unang-una or nakakasakit sa atin? Someone po ba na malayo? Someone na closest po sa atin. And we are deeply hurt. Sometimes we feel betrayed. Di ba po? So, may mga nakaranas na po ba ng gano'n? Ngitian nyo na lang ako para hindi makita na ano. Ang gaganda ng mga ngiti. Oh, sarap yung Picturean sana eh. Ayan. Thank you po, Lord. Ayan. So, may paglaya po sa pag-amin. Amen. Ayan. So, totoo po. Minsan, ang nagiging cause po nun, miscommunication. We perceive na something has wronged us, pero totoo, iba pala yung dahilan niya, iba pala yung case. Kaso, nag-isip na po tayo na offend nasaktan. Then we are offended at kapag hindi siya na-deal, ano mangyayari? Mamumuhay po tayo ng may bitterness. Merong galit, di ba? May resentment. Ano po yung nawawala? Peace. Hindi ka na makatulog, di ba? Na para kang natotorment, paulit-ulit, di ba? And that is because nahuhulog na pala tayo sa trap na hindi po natin nalalaman or ayun. And I'm praying po sa purpose ng Lord behind this. Actually, pinagpipray ko, Lord, ba't ba ito yung pinapashare mo? Ayan. So, I believe may purpose po ang Lord. Maybe some of us today, kailangan marinig ito. Maybe, yung nakikinig sa live or maybe in the future na makikinig sa live, maaring may experiences po tayo ng ganito, nakakaranas po tayo ng ganito. Ito po yung good news. The Lord does not condemn us. Paulit-ulit ko po itong sinasabi. But to bring healing and transformation po sa atin. Ang totoo niyan, bago po kami mag-prepare ng ng word ng Lord, alam niyo po yun, kami po yung una talagang tinuturuan ng Panginoon. So that's why may ipaparanas po siya sa atin. 'Di ba? Kung gaano may ipaparanas sa atin ng Panginoon,
And doon natin makikita kung gaano po kalalim at kalawak yung pag-ibig ng Lord para sa atin. Sabi po dito offended is how Satan wants us to be and to stay offended. So, punta po tayo sa 2 Timothy 3:2. Sige po, pabasa. 1, 2, 3, fire. Ayan po, amen po. So, in the last days, if maaalala nyo, sa Matthew 24, tama po, isa po sa sign ng coming or sign po is that people will become lover of themselves. Question, nakikita na po ba natin to ngayon? Yung word nga po na narcissistic, ayan, dandahan pa, no? Yan. So, sino po may alam ng word na to? Narcissistic, ayan. Self-focus, diba? Lovers of themselves. So, ito po yung magiging cause. Ito po yung nagiging resulta kapag tayo rin po ay na-offend. And next verse po is, ayan po, request ko po paki-check po sa Bible natin, Hebrews 3:13. Sige po, pabasa ko. Nandun na po kayo. 1, 2, 3, fire. Sige po, pabasa. Ayan. Ayan, sige po. Sa akin po is, but exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. So, sinasabi po dito sa verse na ito that the hearts are hardened through the deceitfulness of sin. So, if hindi daw po natin dinidil yung offense, it will produce more fruit of sin, such as bitterness, anger, and resentment. So, sinasabi po yan nung author. And in the last days po, God doesn't want us to be lovers of ourselves and to harden our hearts. That's why ine-expose po sa atin to ng Panginoon ngayon. Kasi gusto tayong ayusin, i-surgery, i-opera ng Panginoon. Kasi He wanted to transform us and to change us from His glory to glory. So may binabago po sa atin ng Lord. At salamat sa Lord kasi meron pa po tayong opportunity. 'Di ba? So sabi nga po, a pure heart is like a pure gold. 'Di ba? Pero sinasabi dito sa Hebrews 3:13, we must warn each other. So kailangan i-warn natin yung isa't isa not to be deceived by sin and harden toward God. Check nyo nga po yung puso nyo kung medyo matigas na ba ito sa Lord, di ba? Paano natin masasabi? Diba? Tanong po natin sa Lord, matigas na ba yung puso ko ngayon? Because, ayun nga po, our heart will be hardened to God's voice. Doon po, mahaharden ang puso natin. Our understanding will be darkened. Yung pag-unawa natin medyo didilim na, di ba? And we will live in the deception of being offended. So sabi nga po ni Jesus, ilang beses daw po dapat magpatawad? 7 times 77, which is a perfect number. Diba? Sa una mahirap, pero once we take a step, it will be worthwhile. Diba? Offense is the weapon of the enemy. So, to take us out of the will of the Lord, yun yung gusto niya, alisin tayo. Doon sa path na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya yun po yung trap eh. Yun po yung humps, diba? Yun po yung mga obstacles. And ito po yung good news. Hindi tayo dapat mag-worry because we have the full armor of God. Meron po tayong sword to fight off that battle. Diba? Sabi po dito sa verse na ito, sige po, pakibasa po ulit. 1, 2, 3, fire.
Amen po. So, alam niyo po, yung kaaway, he wants to captivate us from bitterness, offense, resentment, and anger. Pero ito po, God is always and He is in a hurry. Nagmamadali ang Lord. Gustong-gusto ng Lord na palayain tayo. 'Di ba? And also to captivate us with His and through His agape love. 'Di ba? Unconditional love. And kapatid, our weapon against offense, our defense. No, ano po yung pantira? Yung pantira natin sa kaaway is the sword of the Spirit, which is the Word of God. Diba? Kaya sinasabi po dyan, we walk in the flesh, but we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, kundi daw yung mighty in God for pulling down strongholds. So may mga heighting po na gustong basagin ng Lord today. May mga matataas, may mga strongholds sa ating mga buhay na gustong-gusto pong basagin ng Lord. 'Di ba? Kung tayo po, we will allow our God to renew our mind. And by bringing every thought captive against sa Lord, doon sa paanan ng Panginoon. 'Di ba? In this society, madali na lang po ma-offend, tama? Social media, 'di ba? Ang daling ma-offend. Pero tayo po as kingdom citizen of God, mahalaga na nauunawaan po natin ito. Ang sinasabi ng Lord patungkol po dito. So ano ang tamang respond when we are offended? Ano po dapat ang tamang respond? Actually, number 1 po is ito po. 1 Corinthians 13:7, kung familiar po kayo, ito po yung chapter patungkol sa love. That's why love bears all things, believes all things, hope all things, endures all things. Ano po yung sikreto? The love. 'Di ba? Yung love po ng Panginoon. So, ito po yung talagang kailangan dala-dala po natin. 'Di ba? Ito po yung dapat nagmamanifest po sa ating buhay. Whether tayo po ay nagawa ng mali o tayo po mismo ay nakagawa ng mali, we need to remain hopeful, diba? And enduring even in the face of offense. So, pansin niyo po, hindi po ako nag-share ng points, pero ito po ang isi-share ko sa atin today. Mabilis na lang po ito. 2 things na kailangan natin para ma-release po tayo sa trap. Number 1, we need to forgive. 'Di ba? We can be released to this trap if we will forgive. 'Di ba? Forgiveness is a choice. Totoo po 'yun. Pero 'yun po yung nais ng Lord. Palayain po tayo sa trap ng kaaway. So, holding offense against someone na nagkamali sa atin, nakasakit sa atin, alam niyo po, pansin niyo, nananakawan tayo ng joy, nananakawan po tayo ng peace. 'Di ba? Nananakawan even yung calling nga natin na nako-question na natin, 'di ba? Na talaga bang tinawag tayo ng Lord dito, 'di ba? So, even our purpose nako-question na po natin. But learning to forgive will set us free to run unhindered in our calling, our purpose in life. So, the trap of Satan will not only give you keys to freedom, but it will also position you to receive your inherited blessings. Kaya nakaka-bless po kanina yung sinishare sa ating Sunday school, yung position, napakahalaga. That's why, for example po, si Paul or si Saul na share po sa atin to last week, grabe po yung offense na ginawa niya sa Lord, tama? At doon sa mga believer ng Panginoon. Pero alam niyo yung kinakatakutan siya, pinapapatay niya kasi yung mga disciples. Pero po, nung na-encounter niya ang Lord, nagkaroon po siya ulit, kasi nawalan siya ng vision, 'di ba? Siya po ay ginamit ng Diyos. May purpose kasi ang Lord sa kanya, 'di ba? He was a chosen instrument of God. So siya po ay pinatawad at siya rin ay nagpatawad, kaya po siya ay nakalaya sa imprisonment of darkness, kasi that was his life and was given a new life. So si Saul or si Paul, he was positioned for him to receive doon po sa inherited blessings ng Panginoon. And last po is this, we need to establish a deeper fellowship with the Holy Spirit or with God. Di ba po? So, para po malabanan natin itong trap ng kaaway, we need to establish yung ating fellowship, our relationship
sa Panginoon. Example po, si Stephen. So, kilala niyo po si Stephen? Familiar po kayo sa story ni Stephen? Yan. If not, ito po siya. Ako na po magbabasa. Acts 7:55. But he, that is Stephen, being full of the Holy Spirit and led by him, gazed into heaven and saw the glory, the great splendor and majesty of God, and Jesus standing at the right hand of God. So, ito po ay nasa reading natin this week. Sabi po ng mga scholars, ang Jews daw po, mga Hudyo, sila daw po yung na-offend kasi. So, sinabi daw kasi ni Stephen, ayan po na nakita daw niya si God, si Jesus, nakita niya yung glory. And for them, it is blasphemy. Diba? So, na-offend siya. Na-offend po yung mga Pharisee. So, teachers of law. Diba? Kasi yung pinaniniwalaan nila na Diyos ay ibang-iba doon sa sinishare po ng mga disipulo. And sobrang na-offend po sila. Even the name of Jesus ay ayaw nang ipagamit. Diba? O, pag mag-share kayo, do not use the name of Jesus. Diba? That's why napakahalaga po na sabihin natin ngayon ang pangalan ni Jesus. Because there is power in the name of Jesus. So, si Stephen, one of the chosen man po siya. So, na magdi-distribute ng food. Ayan. So, habang ang mga disciples ni Jesus Christ, nangangaral sila, nagwo-work sila, they are into action. A man of, si Stephen po, he is a man full of faith, filled and led by the Holy Spirit. So even though, alam niyo po, nakakaranas siya ng persecution kasi sinishare niya during this time yung ginawa po mula sa time ni Abraham up to sa prophecy kay Jesus Christ. So, nung time na yan, he was persecuted and wanted to be stoned to death. Diba? So gusto siyang ipapatay. Pero alam niyo po, ang ganda ng attitude po dito ni Stephen. Kasi kahit nung time na to, ipapapatay na siya, i-stone to death na siya. Pero ano pong sinasabi niya dyan? He gazed into heaven and saw the glory. Yung pa po yung naranasan niya, the great splendor and majesty of God. So, nakita niya sa vision, nakita niya during the time kahit siya po ay babatuhin na. Sabi ng ilang komentary, si Jesus daw kasi na nakatayo, ayan, ibig sabihin daw po nito is that parang he is ready to welcome na po si Stephen. So, he welcomes a faithful martyr into his presence, which proves sa sinasabi ni Jesus dito, sa Matthew 28:18, that all authority in heaven and earth has been given to me. Heaven and earth. So, hindi lang po sa earth. Even in heaven. Pero alam niyo po, ang tindi ng mamang to si Stephen. Kala mo close no? Si Stephen. Ayan. Wala naman po Stephen. Ayan. So, ang nakita niya kasi, kahit ipapatay na siya, tapos ang nakita niya, yung glory ng Lord, inosente po siya. Kung tutuusin, gusto lang niyang i-share. I-share lang po niya si Lord. Pero, alam niyo po, during his time, pwede naman siya ma-offend Pero nagtiwala po siya sa Lord. Nagpuri at sinabi pa niya sa Lord, Lord, do not charge them sa kasalanan na ito na ginawa nila sa akin. Yun po yung sinabi ni Stephen sa Acts 7. Ayan, nagpuri at sinabi niya pa yun sa Lord. Why? Because he was filled and led by the Holy Spirit. So, in short, si Stephen po, he was consistent po siya. Consistent siya Consistent po siya sa pag-establish ng deeper relationship with God. So, si Stephen, he died proclaiming the gospel, proclaiming the good news, and he was faithful doing that just as Jesus had commanded us. Diba? So, Jesus stood to receive his faithful servant. So, minsan ang naiisip natin that the enemy is attacking us. Pero minsan din po, ginagawa din yun ng Lord para i-purify po tayo. So, we are in the era of war, tama? So, yun po yung nasi-share ng mga prophet. Pero, church, we are in the era of war in pursuing righteousness. Di ba po? Right now, ulitin ko po, we are in the era of war in pursuing righteousness, the kingdom of God, and being transformed in the image and likeness of Jesus Christ. Kasi gagawin po ng kaaway lahat to manipulate our emotion, our perception,
to lead us into that trap of resentment and bitterness. And alam niyo po, let us not allow na yung kaaway ay manalo over us. As a child of God, we are more than conquerors and we are victorious. Kung ang kaaway po ay nasa business ng destruction, and distraction, God is also in the business of restoration and healing. That's why the Lord wants us, kapatid, the Lord wants us to be captivated with His presence. Purify our hearts like gold, di ba po? Na na-purify po siya through the fire. So God wants us to be captivated, purify our hearts, and renew our mind. Kaya sinasabi po kanina na kapag nagkasala tayo, di ba minsan nahihirapan po tayong lumapit sa Lord. The more po na nahihirapan tayo, the more po tayong lumapit sa Panginoon. Kasi ang Lord, ito po yung encouragement niya sa atin. Sabi po dito sa Isaiah 1:18, pwede po bang pakibasa? 1, 2, 3, fire. Amen. Alam niyo po, the Lord is saying, unang-una, come. So, with one heart and mind, one purpose, let us come before the Lord. It is by His precious blood that He has cleansed us. Nilinis po tayo ng Panginoon. He set us free. And He wants to destroy yung taktika ng kaaway and all his works. Jesus' blood is a powerful weapon that the devil cannot stand because it has completely destroyed him. Tapos na. It is finished in the cross. Diba? Jesus' blood is all powerful. Yung blood ng Lord, hindi po to band-aid. That will cover something. Diba? It will completely wipe out everything na nilagay, trinap, plinant sa'yo ng kaaway. It is by the precious blood of Jesus Christ that we overcome the enemy. That's why ever since na tayo po ay tinawag na anak ng Diyos, His blood is our DNA. Amen po ba? Pwede ko po bang i-request na yung praise and worship team lang po? Ayun po. Let's just respond today sa Panginoon.